Iglo ay pumunta sa Itbulaga. Nawa machamba, no? Okay, so good morning guys. Nandito na ako ngayon sa aking workplace. Maaga ko, siguro mga 8:45 nang ako ay dumating dito at sarado pa. So salamat sa mamang mamang guard na nag-assist sa akin, no? Dito na po ako sa Welcome Plaza Mall at Senior Pure Gold, Libertad, Pasay City. So napakabuti ng Panginoon kasi 'di ba? Minsan-minsan naman maaga tayo. Kaya mga kapatid. Ayan, so good morning po sa lahat and before ay kumustahin na natin ang lagay ng panahon. Yung pong low pressure area na binabantayan, no? Dali lang, checking ko lang. Yung pong low pressure area na binabantayan ng Pag-asa ay nalusaw na, no? Nag-anticipate na po, lalabas na ng PIR. Pero makulimlim pa rin tayo dahil sa mga trap nito at yung southwest monsoon na magdala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, no? At meron din pong binabantayang low pressure area sa labas ng bansa at binabantayan po ito kung magiging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Kaya po yung panahon natin, magdala po kayo ng pananggalang sa ulan, magdala kayo ng payong para naman makaiwas tayo sa pagkakasakit kapag tayo po ay nabasa ng ulan. Dahil po diyan pinabulaanan po ng Pag-asa yung lumabas sa social media na fake news na magkakaroon daw pong kasing lakas ni Yolanda na bagyo na tatama sa Pilipinas. Ayon po sa Pag-asa, ito po ay fake news. Ayun, dapat inaano po ito, no? Dapat ito po ay kaya nga nagkaroon ng pagre-registered ng SIM para po yung mga fake news, yung mga scam ay mawala, no, maapula mga kaibigan. Di man tuluyang mawala, maapula. No, nagbabala po ang Pag-asa dahil po yung nakapost po sa social media, pinabulaanan po na magkakaroon daw pong malakas na bagyo na kasing lakas ni Yolanda natatama sa Pilipinas. Ayon po sa Pag-asa, ito po ay isang fake news. Ayan. Ibig sabihin, hindi po totoong balita. Ayan. So, kaya ingat-ingat po Huwag po kayong magpapaniwala at ayon po sa Pag-asa ay tingnan lang po ang kanilang mga social media page at doon po makikita kung mayroon nga bang tatamang malakas na bagyo. Either tagbagyo po ngayon, no? Kaya magkaroon po tayo ng pag-iingat. Pero mainam na po na maging aware tayo, no? Pero bawal po ang fake news, mga kaibigan. Ayan. At sa iba pang balita, formal na pong tinake over ni Senador Sani Angara ang DepEd. Ito po ay matapos na magbitiw sa pwesto si VP Sara sa kanyang tungkulin sa DepEd. Nagpasalamat naman si VP Sara sa kanyang mga kasamahan sa DepEd, no? At nanginginayang din, no? Dapat hindi ka nagbitiw. No? Pero ayon po sa dating kalihim ng DepEd na si VP Sara, ay hindi na siya tatanggap ng anumang posisyon sa gobyerno matapos siya magbitiw bilang cabinet official ni Pangulong BBM. At kanya namang sinabi na hindi siya mangingialam sa darating na halalan sa 2025. Ibig sabihin, wala po siyang wala po siyang ikakampanya sa darating na halalan sa 2025. Ayan po yung sabi niya. Sabi po yan ni BP Sara. So, baniwalaan natin. Wala namang masama doon, mga kaibigan. Ayan. So, at una na pong sinabi ni BP Sara na hindi po siya dadalo sa SONA ni hindi po siya dadalo sa SONA ni Pangulong BBM sa darating na Lunes. Ayan. So, ano man po yung kadahilanan ay hindi po natin alam, mga kaibigan. At yan po yung ating pong mga balita. Ilan po sa mga balitang na natakil po natin. Ayan, i-follow po ninyo ang ating pong TikTok, Reels, Instagram, at siyempre po ang ating Joel Brazal YouTube channel. At ngayon din po ay pagtatapos ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week
na ang pinag-usapan nga po natin about discrimination, no, anti-discrimination law. So dito po tayo magtapos at pinapanawagan nga po natin na bigyan ng prioridad, bigyan ng halaga ang batas tungkol po sa tinatawag na anti-discrimination law sa bansa. Dahil po ito sa pagdiriwang ng ika-46 years na National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ayan, ano? So, mabanggit ko lang yung kapansanan po ng isang tao, meron pong tinatawag na sa blind, meron pong tinatawag na low vision o yung bahagyang paghina ng paningin. Low vision po 'yon, yan po yung kategory. At yun naman pong totally blind, depende po sa case, no. Meron po kasing minana o yung tinatawag nilang henerasyon, no. Meron naman pong visually impaired partially. So katulad ko po, totally blind po ako, no. Ayan. So yan po yung mga kategory ng kapansanan sa paningin o sa pagiging blind, no. Yun namang ibang kapansanan, yun nga po nabanggit ko, yung developmentally handicap o pilay, pipi, bingi at yung mga orto. Ayun mga kaibigan, no. So mayroon pong tawag dito, mayroon pong special skills, yung mga yung mga paaralan pala, sorry. Yung mga paaralan ng mga visually impaired. Mga paaralan po ng mga visually impaired, nandiyan po yung mga SPED center, kagaya po ng Philippine School for the Blind and Deaf, no, na kung saan doon po tinuturuan na magbasa, magsulat, hanggang college, elementary hanggang college, ang mga visually impaired person, maging yung mga deaf at yung mga developmentally handicapped, no. Maging yung mga pilay naman, meron naman pong course na computer at iba pa pong mga courses, no. Sa visually impaired naman, meron namang computer, merong massage, o yan po yung mga sa visually impaired, no. Saan po matatagpuan yan? Yung pong massage course, diyan po sa NBRC or National Vocational Rehabilitation Center sa Project 4, Quezon City. At dito naman po sa Philippine School for the Blind, nagtuturo din po sila ng massage. Ayan, dito po yan sa Pasay City mga kapatid. Ano? Siyempre po sa pakikipagtulungan din ng ating pong pamahalaan, ang TESDA at iba pang sangay ng gobyerno, kasama na po ang Department of Labor and Employment. Yun po yung mga employment, no, yung mga tulong na ginagawa din po ng iba't ibang sangay ng ating pong pamahalaan. Ayan. So, yan po yung ating ilan lang sa mga nabanggit natin. So, I hope na yung mga programa ay patuloy pong maabil, no? Yung sa massage pala, merong mga on-the-job training o mga OJT, no? Na dinadala po kapag kayo po ay nag-aral ng massage. Kagaya po sa NBRC sa Project 4, meron po silang mga OJT places na mga pinagdadalhan kung paano po mapag-OJT o makapag-start ng kanyang buhay yung mga visually impaired. Ayun, so panawagan natin na yung pamilya ng mga PWD ay sila po sana ay wag manguna sa tinatawag na diskriminasyon, mga kaibigan. Okay? At ang susunod po natin pag-usapan sa sunod nating episode ay ito pong ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abangan po yan sa ating pong susunod na episode. Dito lamang po yan sa ating TikTok, Reel, Instagram, YouTube channel, mga kaibigan. Ako po si Pastor JB. Muli po, mag-ingat po tayong lahat at lagi nating tandaan, God loves you, kapatid. Thank you and God bless. Talkback on. Back button. Windows. Tab again to stop.